Mayong aga sa mga kauturan sa Ginoo. Ikaduha ini nga Domingo nga nagbalik kita liwat no sa online streaming tungod kay naghugot naman ang aton home quarantine tungod sa madamo nga kaso sa aton syudad no sa sini nga tinion. Bilang mga tumuloo, nagasunod kita sa gihapon sa awtoridad ni gibutang sa Ginoo sa pagdumala sa aton. Nagakilala kita nga ang tanan nga hitabo sa aton palibot ginbuot kag kabahin sang plano sang Ginoo. Ang matuod nga pagkilala sa Dios amo ang pinakabakod nga sadsaran sa aton kabuhi samtang nagaatubang kita sa madamo nga pagtilaw sang kabuhi. Sa sining aga, magadala ko sang mensahe nga akon tiguluhan. The needless fears. Di kinahanglanon nga kahadlok o kon mga walay pulos nga kahadlok, mga bagay nga hindi dapat kahadlukan. Kag ang aton nga sermon text ako ninigin kuha sa Matthew chapter 28 verse Matthew chapter 10 verses 28 to 31. Gusto na akong basahon no sa aton ining dinalaan sa balaan nga kasulatan sa New King James Version ang dinala nagahambal. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are more value than many sparrows. Sa Ilonggo gusto man ako ninibasahon, no? Kag dili ka mo mahadlok sa mga nagapatay sang lawas apang hindi makapatay sang kalag. Kundi hinunoo, kadlukan ninyo ang makalaglag sang kalag kag lawas sa impyerno. Wala bala ginabaligya ang duha ka magagmay nga pispis sa isa ka diutay. Kag wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga hindi kabubuton sang inyo amay. Apang bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isip nga tanan. Busa dili kamo mahadlok. Mahal pa kamo sa madamo nga magagmay nga pispis. Magapangamuyo kita. Langit mo namon nga Dios. Salamat liwat sini nga tinion kag pribilehiyo nga kami maka pamalandong sa imo mga pulong. Ginoo kabay nga ini nga mga pulong maka pabakod sa gihapon, makahatag sa paglipay sa imo mga katawhan. Ginoo, ang amon kabuhi amon giginatugyan sa imo. Ang mga kabudlayan nga amon ginasumalang subong bisan pa sang sitwasyon nga hindi kami makatipon sing tingog tungod sa pandemya nga nagaduging sa gihapon. Sa piyak sini amay kami nagadayaw sa imo tungod kay imo pulong padlayon nga amon mabantala sa tunga sini nga mga kabudlayan. Upod ikaw sa tagsa ka panimalay, sa tagsa ka miyembro sini. Ginoo, amligi kag ang imo paghalong sa tagsa ka kabuhi sa imo kanakan amon gid pangamuyo.
Ang tanan nga butang Ginoo, ginabaton namon kay ini tanan kabahin sa imo pagpanghikot. Gani Ginoo, tagay kami sang kabakod, tagay kami sang kalinong sa panguna-una. Labaw sa tanan Ginoo, sa pagbutang sa amon pagtuo sa imo nga nakibalo sa tanan nga butang ka nagahikot sa tanan nga butang. Ginoo sa liwat ini nga mensahe akon kay ginatugyan nga kabay. Ang imo liwat himaya amo nga amon matib-ong sa amon tunga. Hinigid akong ginatugyan sa imo sa ngalan kag sa kadayawan ni Ginoong Kristo. Amen. Sa pagsugod sa aton nga mensahe at the start of this sermon, may isa ka importante nga pamangkot nga ano na aton anay sabton. No? And this fundamental question is, where did fear come from? Di naghalin ining balatyagon nga kahadlok. If we look at the scriptures, kung naton lang tawon no, ang balaan niya kasulatan, the first uncomfortable feeling of fear began in the Garden of Eden. Shortly after Adam and Eve bit the forbidden fruit, it was then that they hid from God. God asked them, "Where are you?" Adam's response, "I was afraid." Nahadlok ako. So sa wala pa ang sala nagsulod sa kalibutan, wala ini ang balatyago niya kahadlok sa tigipuson sa tao. There was no fear before there was sin. Ang kahadlok isa sang mga bunga o epekto sang sala. And since the world is filled with sin, so fear thrives in the heart of all Adam's offspring. Samtang ang kabuhi sa kalibutan na punihan sang sala, ini nga kabuhi na punan man sang kahadlok. Madamo nga mga bagay diri sa kalibutan na nagatugas ang kahadlok sa atong mga tigipuson. Ang isa bala ka pulong na masami naton ginagamit sa pulong nga kahadlok, ini ang pulong nga phobia. So madamo sa mga phobias nga nag-existe diri sa kalibutan. Although ang phobia nagaling ni sa Grigo nga pulong phobos, meaning fear. May phobia halos sa tanan nga kasapatan, mga insekto, sa mga sitwasyon, sa mga lugar, halos tanan. Just to mention few. Sa kadamo sang lista bala sini mga phobias nga akon gin lantaw sa internet, almost innumerable. Kag may mga phobia sa sapat, for example, fear of dogs, no? Cynophobia, fear of snakes, Ophidiophobia, fear of germs, Mysophobia, fear of sharks, Galliophobia, fear of cockroaches, Katsaridaphobia. No? Sa mga sapat, pinsaron nimo nga diri sa kalibutan, minilyon ka mga sapat, kag mga sapat-sapat nga nag-existen, amo man na kadamo nga mga phobia or fears nga nagaluntad sa kalibutan. Hindi lang sa kasapatan, kundi sa mga sitwasyon, mga lugar, balatyagon, fear of heights, acrophobia, fear of darkness, nyctophobia, fear of water, aquaphobia, fear of being alone, monophobia, fear of
Nahamot ko sini lang fear, no? Yun ang ginakadukan sa mga laway nga tao sa kalibutan. Kotof, kototrophobia. Kabalo ka mo kung ano ni kototrophobia? Fear of mirror. Hadlok sa espiho. Nga magatubang bala kung anong makita niya sa espiho. No? Fear of love. May ara manggali, no? Nadlok sa gugma. Philophobia. Fear of getting old. Hirascophobia. Fear of gaining weight. Obesophobia. Fear of sleep. Somniphobia. So kung nato ng pon, ang lista bala innumerable, no? Sa kadamo-damo. Halos tanan nga butang diri sa kalibutan gina-associate sa ginatawag naton fear. So kung aton lang taon ng lista sa mga phobia kag iangot ina sa mga bagay, mga butang, sitwasyon, balatyagon, events diri sa kalibutan, innumerable. Amo ina ang ginatawag naton fear nga naglungtad sa kalibutan tungod sang sala. Kag kabalo kamo, madamo sa mga bagay nga aton ginakahadlukan nga hindi matuod. Many fears which we experience in life are really groundless or ginatawag naton irrational fears. Kahadlok nga wala sa balasihan. And it's only in the mind. Ara lang sa panguna-una. Wala sa realidad. Kabalo kamo, madamo nga mga struggles sa aton kabuhi nga ang battleground is in the mind. Ara sa panguna-una. Sa aton mga paminsaron. Kag masubo, kay ining groundless fears become our chief tormentors. It's like stabbing ourselves with imaginary daggers, burying ourselves in imaginary graves. Ang bago ba lang nga pagtuon nga gin-publish no, sa Journal of Behavior Therapy, nagapahayag nga 91% of fears don't come true or never happens. Imagine natin, no? So, sa pagtuon, latest results, no? Sining journal sa behavioral therapy. 91%, meaning sa pulo, wala nga aton ginakahadlukan, siyam dira ang way kakatabo. Kag wala sa realidad, kundi aral lang sa aton paminsaron. So, grabe nga torment, no? Kung imo ni wala dibdibon gid tanan. Imagine, no? Sa pulo, siyam dira ang hindi dapat kahadlukan, kag wala sa realidad. So, ano ayan ka dako, no? Sang load nga relieve ikaw nga sa pulo nga imo ginapasaan siyam dira ang madula. No? Amo lang realidad, mga kauturan. And for Christians who have the gift of faith in Christ, it is a pity to fall into a painful habit of fearing something who does not come, or something that indeed come yet undeserving of fear. Brothers and sisters in Christ, ang question naman ni, what are you afraid of? Anong ginakadlokan nato sa siningang kalibutan? Well, hindi malipod sa aton, no? Nga may isa ka fear nga naga-envelope karon sa halos bugos nga kalibutan.
Ano ni siya? Isa man ni ka-phobia. Ang tawag sini coronaphobia. Sa internet, di accepted na nga term. No? Ining pulong fear of COVID, no? Coronaphobia. Ang isa lang kabagay hindi ko bala nanamian naangot sa sining pandemya, amo nga kung paano ini gina-package ang balita o kung paano gina-representar sa mga otoridad ang balita na nungod sa COVID. Nga sa baylo nga makapaminsar ka sang tawhay kag maayo nga padugi sa pagatubang sini nga pandemya, ang kahadlok kag pagpanik amuya ang nagapangibabaw sa mga katauhan. Ginakulbaan ka, kabati ka lang balita. Kag kung may tao pa lang nga ginakuno nga may COVID, pwede ng palagyo mo. Ginakuno pa lang, pulusubra na sa bagat. Kag kung naton pinsaron, padalman pala naton, ining COVID is not so deadly compared to other illnesses. May mga balatian, no? Nga mas mataas pa ang mortality rate kung kumpara natin sa COVID. Kag madamo ang nag-aayos niya. Galing kay Welling niya gina-highlight, kay gina-feature ang mga nag-alayo. No? Iba na nagagamit ordinaryo man lang nga bulong sa trangkaso. O galing kay ako'y nagakilala nga madamo na patay, hindi sa COVID, kundi sa nervyos. Yung tao ba lang makabatsyag hilan na to ano, tapos maminsar nga COVID na siya. No? Hasta nga daw hindi na siya kaginhawa, hindi magkakapatay sa nervyos. Kag kon ara ka so much fear, stress, anxiety, di galuyang imo immune system, kag i-trigger ang iban nga balatian, kag kung mapatay ka, hindi nervyos o ano, ideklara ka nga COVID. No? Ang kamaturan naman ni mga hinigugma, no? Parang sa aton nga mga tumuluo. As to this COVID illness, which you are afraid, it will not come unless God permits it. And if it does come, the Lord can alleviate it. Are you afraid of losing a very dear child? Losing your father, your mother, husband or wife, or any beloved members of your family due to COVID? Or even your own life? Remember this. Nothing in this world could take one's life outside of God's will. Kaya kung ibutangi mo, if you die because of COVID, it's His will. Iyan ikabubuton. Death is an appointment to all of us. We could not escape sa hindi natawag na kamatayon. May chimpo kita. Kaya kung ano man ang pamagi sa Diyos, nakuhaon kita, iya kabubuton. Kung wala kita, nag-question sa kabubuton sa atong Ginoo. Now, our passage this morning speaks of two fears. Duha ka bagay nga atong ginakahadlukan. Two phobias. Unang verse nagahambal sa aton. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. So una diri makita naton is fear of death. Ang tawag sina
thanatophobia. Thanatophobia, fear of death. Ang isa diri, the fear of hell, hilophobia. So duha ka fear makita naton diri. Ang isa, the fear of physical death, and the second, the fear of spiritual death. Di makita naton kundi na mas mabugat, no? Kag mas kalahadlukan, no, sa sining duha. And this morning, let us try to look at these two phobias in two perspectives. First, from the perspective of the believers. And second, from the perspective of the unbelievers. Para sa mga believers, these fears are illegitimate. But for unbelievers, these fears are legitimate. Needless ni siya para sa mga tumuloo. Pero needful ni siya nga kahadlok para sa mga di tumuloo. The message this morning is designed to comfort the believers. That's why I entitled it Needless Fears. Gin-design ko ini para sa mga tumuloo, mga kanakan sa Ginoo, sa inyo, ng mga miyembro sa simbahan. So gintiguluhan ko ini, di kinanglanon nakahadlok. If this message is intended for unbelievers, I would have entitled it Needful Fears. We believe that the Word of God is like a two-edged sword. Hence, the message intended to comfort the sheep is the same message that could terrorize the goats. Una nga bagay, tunan naton. Ining duha bala ka kahadlok, ang kahadlok sa kamatayon, kahadlok sa impyerno, ayon sa paglantaw naton iya nga mga tumulong. The fear of death, ang kahadlok sa kamatayon. Samtang yari pa kita bala sa kabuhi nga hindi naton mahiluway pa ining kabuhi sa sala. Sining na konti doon na ang kahadlok. Apang lain ang aton niya paglantaw sa kamatayon ng mga tumuloo, sang sa mga di tumuloo. Ang isa pala sang pinaka-paborito nakon nga tigulo sa minsay every time nga hatag ako sang sermon sa mga lubong, no? Sa mga kuturan nga nagkalamatay. Ang minsay nga akong ginatiguluhan, the beautiful face of death, no? Ang matahom nga guyas ang kamatayon. So no, sa hambal sang psalmist, no, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ka-precious, katahom sa mata sang Ginoo ang kamatayon sa iya anak. And death for Christian, it's not a fearful thing. Hindi ginaya makahaladlok. In fact, may duha ka persona sa balaan niya kasulatan nga nagalantaw sa kamatayon sa matahom nga aspeto. They consider that as a beautiful event in the life of a person. Ang isa is King Solomon in the Old Testament. Kag in the New Testament, it's Apostle Paul. Ecclesiastes chapter 7, siling ni King Solomon. The day of death is better than the day of birth. Ang adlaw sang kamatayon mas
matahom mas maayo sang sa adlaw sang pagkatawo. Nga nahambal ni Haring Solomon ini. Kay sa adlaw sang pagkatawo, magapuyo ikaw nga miserable sa sining nga kalibutan nga napunan sang kalautan. Amo lang imo pagabugtawan kung natao ikaw. Apang kung ikaw mapatay, magabugtaw ikaw sa isa kakalibutan nga way sang kasakit, way sang pag-antos, kalibutan nga napunan sang kalipay. So in that context, matahom ang ginhambal ni Haring Solomon. Ngayang kamatayon, mas matahom sa pagkatao. And in the New Testament, siling ni Apostle Paul, I desire to be with Christ. Ang desire ni Apostle Pablo, nga biyaan na ini nga lawas sa kalibutan, kag mangin kaupod ni Ginoong Kristo, nga niya paglaragway, it is better by far. Meaning to say, the best kind of life na kaupod sa Diyos. And in that sense, nagambal siya, dying is gain. Why should we not fear death? Nga hindi kita makahadlok sini. Ang sabat, because Christ has already subdued death. The last enemy that he destroyed was death. Ginaway na ni, ginsubdued, ginlupig o ginpierdi na ni Ginoong Kristo. Ini ang kamatayon. Kag tungod sining iya kamatayon, dapat madula na ning fear of death. No? Amo ning hambal bala ni Apostle Paul sa Hebrews, no? 2:15. Gingamit na akong diri ang ang contemporary English version. Kaya kanami sa nga translation, basahon ako na. But he also, ang He si Christ, died to rescue all of us who live each day in fear of dying. Siya napatay, agod, i-rescue, hilwayon kita, nga nagakabuhi, adlaw-adlaw sa kahadlok sa kamatayon. So, gin-rescue na kita ni Ginoong Kristo. Ara na kita sa safe house ng Diyos. Gaway na. Dapat kita kadlukan nga may isa pa nga makalaglag sa aton. Bisan ang kamatayon. Christ said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Nga mahadlok ka sa kamatayon, kaya may ara pagkabanaw. Nahadlok ka magbiya, sining lawas mo nga madinulunton, agud makaangkon ka sa isa ka immortal bodies, nga hindi madinulunton. So, for Christians, the fear of death is unfounded. Let me quote sa ngambalda ni Charles Spurgeon. No? Siling niya, the wonder of death will someday shake off the burdensome clay of our mortal body and found ourselves disembodied in an instant before the throne of the Most High. Kung mapatay ta, tibiyahan ta ning lawas, mangin kaupod kita sa Ginoo. And there to wait till the trumpet of the resurrection shall sound, and we shall put on our bodies once again, transformed and glorified like the body of our Lord. Hence, get rid of that fear of death, beloved, for it is not becoming in a Christian. Sa mo niya maglantaw ta, no, sa kamatayon. That's why, siling isang aton dinalan,
hindi kita mahadlok sino makapatay sa lawas. Kay kon para sa tumuloo, ang kamatayon makapaayo sa aton kabuhi. Halin sa sining kalibutan, pakadto sa matahom, kag walay katugtuban nga kalibutan kaupod sa Ginoo. Needless fears, the fear of hell, ang kahadlok pala sa impyerno. In John chapter 10, dira ginaragway bala ni Ginoong Kristo kag nagatawag sa iya mga karnero. Sila niya, kilala ko nga akon mga karnero. Ginatawag ko sila sa ilang ngalan. Kaya nagasunod sila sa akon. Ako maayo nga manugbantay. Ang maayo nga manugbantay nagahatag sa iya kabuhi sa iya mga karnero. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Taong-taong wala nga promisa sa Diyos, no? Nga kita bilang karnero sa Diyos, ang aton security arap sa kamot sa Diyos. Kagway na sa may makaagaw sini. And if the promise is the promise of God who cannot lie, then He will surely keep His promise to the very end. Kabalo ka mo kung anong nagkatabog sining kahadlok sa tagipuso naton. Sa likod sini ang gugma sa Diyos. God's love drives out fear. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Wala nakita sang kadlukan, no? Ining perfect love, no? Gugma niya sang Ginoo nga perfecto. Amo ni nagatabog sa tanan nga kahadlok naton. Ngaman, kaya ang ining gugma sang Ginoo amo nagahatag sa aton sang assurance. It is like a love of a mother, a love of a father sa iya anak. And what manner of love that God has given unto us. Nga samtang kita makasasala, si Kristo nangimatay sa aton. What manner of love the Lord has given us, that we shall be called the children of God. I will ask you once more this question. You have fears with regard to a great trouble that threatens you? May kahadlok pa bala sa imo tigipusoon? Sining mga kalamidad o makabudlayan nga nagka-afekto sa imo? Will it separate you from the love of Christ? Bala makasarang ni siya? Pandemya o naman nga klase isang problema nga makahamulag sa aton sa gugma sa Diyos? Makasarang ni sila? If you cannot answer that question, let Paul answer it for you. Anong hambal ni Apostle Paul? I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. I say amen for that. In Romans 8:38-39. Grabe ning assurance sa Diyos. Ang aton Diyos makagagahom sa tanan, nga nagaproteher sa aton. Ano pa nga butang ang makapalus sa aton sa iya protection kag siya pagatipan? Nothing. Wala. Kay isa pagi kamatahong bala nga iyagin hambal, no? Ali sa verse 29-31 sa aton passage, no? Are not two sparrows sold for a copper coin?
and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are more value than many sparrows. Ang ginaplastad bala dili sang Ginoo about fear. Nga daw kaangay bala nga. Ginbayaan kita sang Ginoo sa italita ng sitwasyon. No? Yan lang tawa bala ini mga pispis. Ano man lang ni sila? Baratuhon? Insignificant? Kagamay-gamay sang presyo? Even your hair, ang inyong buhok. Kay kagani kabalo, pila ka adlaw nagkakahulog sini. Pero imo Dios, nakikibalo. Ikaw mismo nga tag-iyas sa imo buhok, way kibalo. Ang Dios naisip niya na tanan kung pila ang imo buhok. Kag wa isang isa dira nga madagdag, no? This very insignificant thing in this world. God is so concerned. Sila niya, ano ka mo yan? You are more valuable than these sparrows. Grabe ang assurance sa atong Ginoo. No? So mga kauturan, mga hinigugma sa Ginoo, wala gid sang rason nga may isa ka bagay diri sa kalibutan o mga bagay nga magapuyo sa atong tigipusoon kag dira magahari ining kahadlok na ginatawag nato. Ang Kristiyano, wa isang dapat nga kahadlokan. Isa gid lang kabagay ang aton kahadlokan kag inaamong Ginoo. Ang isa ka tawo nga nagakahadlok sa Ginoo, way nasa may ginakadlokan pa nga iba. Tandaan nato ni na mga hinigugma. Kabay nga makapapakot ini sa aton. Kabay nga makadula ini sa mga butang nga aton ginapadigban, aton ginakabalakan. Mga bagay nga nagatorture sa atong Panginoon di pusoon. Nga ginatawag naton groundless, needless, mga hinigugma. But from the point of view of the unbelievers, no? Mabala ko sa mga di tumulong, ha? Ini ba lang nga versikulo? Ini nga kahadlok kinang lanon gidya. For the unbelievers, the fear of death and the fear of hell, I tell you, are legitimate fears. Knowing that sin is the breeding ground of fears, a life in sin, therefore, is a life in fear. Hindi ba lang kabuhi nga sa sala? Amo ni kabuhi yang napunihan sa tanan niya klase sang kahadlok. Ayan, ang iban hindi baton sini. No? Labi-lagi ini mga bugalon. Nga way nagkakilala sang Ginoo. Nga masiling sila, way sila sang kahadlok. The ungodly persons may deny it, the scoffers may suppress it, the mockers may laugh at it, but the truth remains that the soul of fear never ceases to hound the wicked all the days of their life. The reality is that all these human escapades will surely vanish the moment death starts knocking at the door. So, gid lang ni mga malauton, no? Naway isang kahadlok sa ila. Kung wala gid man sila kahadlok sa sini nga kalibutan, may ginakadlokan diri sa kalibutan, tanda ini, ha. Mag-abot ng tiniyon na wala sang bahin sang ilalawas sang hindi magkurog. On that dreadful day of reckoning, when each one of them will face their Creator, kag ang panghuna-huna, the thought that after judgment, everything is eternal.
heaven an eternal day without night, and hell an eternal night without a day. Maka haladlok ini. No? The problem with the people of the world, including professing Christians, is that they are more fearful of the now than the hereafter. Ang problema ni bala sa mga katawhan sa kalibutan, kagdira na ang mga nagahambal nga sila Kristiyano, nga kung aton gid man pinsaron, ti ang ila worldview sang kabuhi is only now. Ang importante sa ila kabuhi lang yang subong. Ti tuod gid man no? Kay ang ila kabuhi ari na lang sa kalibutan. Ang span sang ila life from womb to tomb. So, halin sa pagkatao hasta sa lulubngan. And after that, wala na sila kapaminsar sa kabuhi after that. So it's the now ang sasubong. Kag wala na sila nagahatag importansya sa kabuhi nga langit nun. Kaya sa ilaya, hindi nga mga bagay kabuangan. Sa munaya ang worldview sini nga mga katawhan ang sasubong. Kakasubo, no? Isa pa, ang kalibutan ta yari, no? But where is heaven? Kalayo isang langit. And you know what? Ang isa wala ka bagay, no? Yung nag-occupy sa panguna-una natin. Things often influence us out of proportion to their value because of their closeness. Ang influensya wala sa butang nga lapit, dako. No? Sang sa butang nga layo. Tingin kalibutan, ari, ma-experiensya naton, matandog naton, makita naton, mabatian naton, ting langit siya diin. Hindi naton makitaan. Hindi naton mahikap out of our senses. Di grabing influence. Basta isa kabagay lapit, no? Halimbawa ba lang bulan kag ang adlaw. Ang adlaw, tama kadako ni siya several times sa bulan. Pero ang influensya sang bulan sa kalibutan dako. No? Ang bodies of water naton ang nagadeterminar kung ano kataas ang tao pagkunas. Hindi ang adlaw kundi yung bulan. Tungod kay ang bulan lapit, no? Sang sa adlaw. Amo man ni sa kabuhi ta. Ari ta sa kalibutan. No? Lapit ta sa kalibutan. We are in the world. Pero dapat magkabuhi kita, not of the world. Kailain niya kalibutan. Ang aton niya siyudadano. Sa pagtakop, no? Sinibala, gusto ko i-summarize ang panguna-una. No? I want this morning to be the means in the hands of God of turning your thoughts away from the distress of this present world to the joy and comfort which, though more remote, ought still to be more powerful over the minds and heart because of the real inherent greatness. I want to be the means in the hands of God of setting your affection on things above, not on things below. Kung naton bala ng taon, no? Ang akong gidya pangamuyok kagandong. Nga ang inyo panghuna-una katigipusoon, akon bit-biton. Palayo sini nga kalibutan, pakadto sa pihak nga kalibutan.
ini nga kalibutan nga aton ginapuy-an malapit sa aton. Kag among nagaokupar masamis ang aton mga panguna-una kag tigipuson. So gusto ko kuhaon ini kag dalon kamo sa isa ka kalibutan, although ini nga kalibutan malayo, no? But this is of real inherent greatness. I want to be the means in the hands of God of setting your affection on things above and not on things below. May the grace and peace of God be multiplied in our lives through this sermon. Amen. Magapangamuyo kita. Langit no lamang nga Diyos, Amay, kami nagatuad nga sa masami, okupado ang amon panguna-una, ang amon tigipusoon, ang amon mga aktibidades, ang mga bagay nga amon ginasakuan sa sini nga kalibutan. Nga kung amon usisaon Ginoo, halos tanan nga pag-antos, kabudlayan, kahadlok, among nagahari sa amon sa sini nga kalibutan. Hawasa kami Ginoo sa sini nga panguna-una kag balatyagon. Kag ibutang ini sa mga langit non nga bagay. Kaya mo ining mga bagay nga naghahatag sa amon sang kalipay kag fulfillment sa amon kabuhi. Ginoo sa sining tinion sang pandemya. Naway kami ni kibalo kung sano ini matapos tamag ikapiot sa amon pagpangabuhi. Afiktado ang tanan nga aspeto sa amon pagkabuhi. Apang Ginoo ay kami nagabasol o lantaw sini sa kalibutanon nga paglantaw, kundi ayon sa Diyos non nga paglantaw. Tagay kami sa dugang nga pagtuo Ginoo. Buligi kami in our unbelief. Ini nga bagay Ginoo sa gihapon, hindi magdula sa amon insakto kaklarado nga panulong sa imo mga plano kag kabubuton sa tanan nga hitabo in all creations. Kay ini tanan Ginoo will someday redound to your glory. Ginoo, kabay nga kabahin kami sa imo instrumento sa pagpahayag sa kamaturan sa imo mga puno. Kung ano ginahambal sini. Kabay nga makita, ini sa amon prinsipyo, kag magagwa sa amon gawi bilang mga tumuluo. Ginoo sa liwat, ang pagdayo kag pagpasalamat, amon ginabalik sa imo sa ngalan, sa kadayawan ni Ginoong Kristo. Amen. Mga kautulan sa Ginoo, nagakalipay kita kag nagadayo sa Ginoo nga sa gihapon mapadayo nato ng pamalandong sa inya pulong sa piyak nga wala kita nagkatipon. Hindi ako nakapatuod pa kung ano ang dalagan no, sa aton na sitwasyon subong. Pero i-update lang namon kamo every time no kung may mga new developments. Nagandom kita liwat nga di mabalik ang atong pagtipon pero kung daw pigado pa padayunon naton ini. So way pa kita kibalo sa sunod nga Domingo basi pwede na kita katipon or amo man gyapon nga pamagi. Apang salamat sa Ginoo kay sa gihapon nga bugay kakaluoy padayon nga nagaupod sa aton. So sa liwat, mayo gid nga aga and may the God of peace bless us all. Good morning.